Magandang araw mga mag-aaral. Okay, so paksang ating tatalakayin ngayon ay ang patungkol sa paghahambing. Ano nga ba ang salitang paghahambing? Kapag sinabi nating paghahambing, isa itong paraan ng paglalahad. Ito ay nakatutulong sa pagbibigay linaw sa isang paksa sa pamamagitan ng paglalahad ng kanilang pagkakatulad at pagkakaiba ng dalawang bagay na pinaghahambing. Hindi natin namamalayan, ngunit kung papansinin, ang paghahambing ay bahagi na ng ating araw-araw na pamumuhay. Maging sa pagpili ng mga bagay na ating gagamitin, sa pagkain na ating kakainin, sa sasakyan na ating sasakyan, sa ating lugar na pupuntahan. So kadalasan ng mga ito ay naisasagawa natin kung mayroon tayong pinaghahambingan. Isang mahalagang sangkap naman sa uri ng paglalahad na ito ay ang hambingan ng pang-uri. Ito ay paglalarawan ng tao, bagay, lugar, buok, o pangyayaring nakatuon sa dalawa o higit pa. Meron tayong dalawang uri ng paghahambing. Una, ito ay paghahambing na magkatulad. So kailan ginagamit ang paghahambing na magkatulad? Ginagamit ito kung ang dalawang pinaghahambing ay may patas o pantay na katangian. Ginagamitan ito ng mga panlaping kasing, sing, magsing, magkasing, o kaya mga salitang gaya, katulad, pares, kapwa, at pareho. Magka, nangangahulugan din ng kaisahan o pagkakatulad. Halimbawa, magka kutis porcelana ang kambal na sina Ana at Emma. Sing, sim, or sin. So kailan nga ba ginagamit ang sing? Nagagamit lamang ito sa lahat ng uri ng paghahambing na magkatulad. Halimbawa, sing-bilis ng kidlat tumakbo ang manlalaro. Ang maramihang sing naman ay naipakikita sa pag-uulit ng unang pantig ng unang salita. Kasing, kasin, or kasin. Ang paggamit at kahulugan ay katulad din ng sing, sin, or sim. So pansinin kapag ginamit sa pangusap, ganito ang huwaran ng pagkabuo. Kasing, plus, ng or ni, plus, pangalan, plus, si or ang, plus, pangalan. Okay, naintindihan ba? So meron ditong halimbawa. Kasing talino ni ate si kuya. O, diba? Madali lang. Magsing, magkasing, or magkasim. Ang pinagtutulad ay napipisan sa paksa ng pangusap. Halimbawa, ang dalawang basketballista ay magkasing tangkad. Sumunod naman ay ang ga or gangga, nangangahulugan ng gaya, tulad, or pares. Halimbawa, gangga-munggo ang pawis na tumulo sa kanyang mga noo. Pangalawa naman ay ang paghahambing na di magkatulad. So sa paghahambing na di magkatulad ay meron itong dalawang uri. Unahin na natin ang pasahol. Ano nga ba ang pasahol? So ang pasahol, ang pang-uri kung ang inihahambing ay may mas maliit o mas mababang katangian. So gumagamit ito ng mga salitang tulad ng di gaano, di totoo, di lubha, o di gasino. Sa lalo naman, ito ay nangangahulugan ng pagdaragdag o pagpapahigit sa kulang na katangian. Sinusundan naman ito ng katuwang na paghahambing na kaysa kay kung ngalan ng tao ang pinaghahambing. Kaysa or kaysa sa kung ngalang bagay o kaya naman ang pangyayari na inihahambing.
Halimbawa, lalong nakatatakot ang mga pangyayari sa paligid ngayon kaysa noon. Ang digasino. So tulad ng ginagamit sa paghahambing ng uri o katangian ng mga tao, sinusundan naman ito ng alinman sa mga katagang naghahambing kabilang ang gaya, tulad, para, o pares na sinusundan na panandang ni. Halimbawa, di gasinong malawak ang pangunawa ng mama gaya ng ale. Sumunod naman ang di gaano. So tulad ng di gasino, subalit sa mga hambingang bagay lamang ito ginagamit. Halimbawa, di gaanong mabilis ang takbo ng jeep na sasakyan ko kahapon kaysa kaninang umaga. Ang di totoo. Nangangahulugan ng pagtawad o pagbabawas sa karaniwang uri. Nagagamit din itong pamalit sa di gasino at di gaano. Halimbawa, di totoong mas matangkad ba si Ray kaysa kay Anton? Okay, naintindihan. So ngayon ay dumako na tayo sa palamang. Kailan ginagamit ang palamang? So ginagamit lamang ito kung ang panghambing na palamang ang ikinukumpara ay may mas mataas o nakahihigit na katangian. Gumagamit ito ng mga salitang higit, lalong, mas, labis, at di hamak. So halimbawa, lalong nakamamangha ang ganda ng tanawin sa aming bayan kaysa sa bayang ito. Sumunod naman ang higit or mas, kaysa, kaysa sa, or kaysa kay. So sa sarili, nagsasaad ng kalamangan kung ginagamit ito sa paghahambing. Halimbawa, higit nakapuri-puri ang pagdaraos ng SEA Games noong 2019 sa bansang Pilipinas kaysa ngayon. Sumunod naman ang labis. So tulad din ng higit or mas. Halimbawa, labis na kahanga-hanga ang ipinamalas ng Pinoy surfer na si Roger Kasugay sa pagsagip sa katunggaling Singaporean surfer kaysa sa iba pang manlalaro. Di hamak. Kung ang ginagamit ay karaniwang isinusunod sa panguri. Halimbawa, nanalo sa patimpalak sa kagandahan si Rose dahil sa di hamak na katalinuhan at talento sa kanyang ipinarating sa madla. Okay, so diba, napakadali lang ng paggamit ng mga paghahambing. So ngayon ay magkakaroon tayo ng pagsasanay. So gagamitin nyo ang tong. So panuto, puna ng angkop ng pariralang may paghahambingang patlang upang mabuo ang diwa ng bugtong. Okay, number 1. Lang naaabot ng 2 bolang itim. So ang kasagutan sa bugtong na ito ay mata. Okay, tingnan natin kung tama bang yung sagot. Kung ang inyong kasagutan ay ang titik A, sinlaki ng bituin, tama. Nakuha ninyo ang tamang kasagutan. Sinlaki ng bituin na aabot ng 2 bolang itim. Okay, very good. Kamangha-mangha. Ikalawang tanong. Hiyas kung taglay. Blank. Sagot. Buhok. Okay, pili na. Okay, tama. Letter B. Mas mahaba pa sa kilay. Hiyas kung taglay, mas mahaba pa sa kilay. Sagot, buhok. Okay, number 3. Blank kabayo kong niyog ang pinagdadaanan. Sagot, pangkayo. Okay,
kung ang inyong sagot ay letter C, di gaanong kalakihan, tama, nakuha nyo naman ang tamang kasagutan. Di gaanong kalakihan, kabayo kong niyog ang pinagdadaanan. Okay, pang-apat. Lang kaysa tanim kong upo. Sagot, pipino. Okay, kung ang sagot ninyo ay letter A, di hamak na pino kaysa tanim kong upo. Okay, tama. Napakagaling. Okay, pang-5. Lang nakaupo sa tasa. Sagot, kasoy. Okay, kung ang napili nyo ay letter D, singganda ng prinsesa, tama ang inyong mga sagot. Pinabati ko ang mga mag-aaral na nakakuha ng tamang kasagutan. Singganda ng prinsesa, nakaupo sa tasa. Sagot, kasoy. Okay, so meron na kayong mga bagong kaalaman patungkol sa bugtong. Hindi lang basta-basta bugtong, kasi ginagamitan ninyo ito ng paghahambing. Okay, so ngayon ay kumuha kayo ng isang buong papel para sa ikalawang pagsasanay. Ito, bumuo ng pag-uusap gamit ang mga salitang nagpapahayag ng paghahambing. Okay, napakagaling. So tandaan class na ang paghahambing ay hindi nagagawa kung isahan lamang. So dapat sa paghahambing at ito ay dalawa o kaya naman maramihan. So binabati ko ang lahat ng mga natuto sa ating aralin ngayon. So naway ipagpatuloy pa ninyo ang pagdagdag ng kaalaman patungkol sa asignaturang Pilipino. Okay, so for your gawaing bahay, sumulat lamang ng 5 halimbawa ng pag-uusap gamit ang paghahambing na magkatulad at 5 pag-uusap naman sa paghahambing na di magkatulad. Sa lungwitan ng mga panlaping ginamit, isulat sa isang kalahating papel. Okay, maraming salamat mga bata. Paalam!